Okay mga kamista, magandang araw po sa inyong lahat at muli po tayong magbabalik para po magbigay ng komento o reaksyon dito sa isang balita na matagal nang umiikot po dito sa sa mga social media na kesyo itong araw pong ating former president na si Digong ay butot balat na raw po doon sa kulungan sa Dahig. At nagsalita po rito si Senator Bongo kung ano po yung kalagayan ni ah, ni Digong na ating former president. So, pakinggan po muna natin para maliwanag po kung bakit natin kailangan magbigay ng konting reaction o komento dito sa binitawang salita na ito ni Bongo tungkol po sa dating presidente. Ito po, pakinggan po muna natin Butot balag po siya dahil mismo yung sa mga anak niya si Kitty ay naikwento sa akin na butot balat na nga daw po si dating presidente Digong Duterte. Sabi raw po sa kanya nung kanyang anak na si Kitty. Tuloy po natin ng konti habang minamasahe nila yung likod talagang nawala na yung laman. Nakakalungkot, nakakaiyak po na dumating tayo sa puntong nagbibigay ng huling habilin ng ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. He does not deserve this. Sa totoo po, nagserbisyo po siya sa atin sa 6 na taon dito sa buong Pilipinas. Minahal niya po tayo. Kung darating naman tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon, sana po dito po yun sa ating bayan. Ito po ang kinakatakutan ko pong mangyari sa taong minahal at tinuring ko rin po parang ama. Sa totoo lamang po, mas nakasama ko pa siya sa buong buhay ko na mas madalas. More than 100 times. Mas nakasama ko pa siya kaysa sa tatay, totoong tatay. Okay mga kamista, ito lamang pong masasabi ko. Narinig naman po niyo sinabi ni Senator Bongo. Sabi niya, sinabi raw nung anak ni Duterte na si Kitty dahil pumunta yata sa Dahig na butot balat na lamang daw po itong si Digong. At nung minamasahe daw po yung likod, makikita raw po na yung buto sa likod. So ibig sabihin gulugod na. So sabi po ni Senator Bongo, nakakalungkot daw po dahil sa naglingkod naman daw sa Pilipinas si Duterte, hindi raw niya deserve yun dahil 6 na taon daw na minahal ni Duterte ang sambayan ng Pilipino. At sabi rin po ni Senator Bongo, mas matagal pa ho raw niyang nakasama itong si Digong o mas madalas na sila yung magkasama kesa sa tunay niyang ama. More than 100 times nga daw po na mas madalas pa niyang kasama si Digong. Ganun naman pala. Ito lang naman po ay aking komento o aking reaksyon sa sinabi ni Senator Bongo. Alam niyo po, sa totoo lang, masakit talaga mawalan ng isang mahal sa buhay. Totoo naman yun, lalo na kung malayo sa iyo. Pero sa iba ho ang kaso nitong si Digong. Siya po ay di po ba dinala sa Dahig dahil siya po ay may kaso. Siya po ay kinasuhan ng crimes against humanity. At kung siya man po ngayon ay nakakulong doon, hindi naman ho siya pinababayaan ng mga doktor doon. At kung sinasabi nilang butot balat, bakit hindi sila maglabas ng picture? Kasi yung lumalabas na picture, sinabi ni BP Sara, fake daw yun. Hindi raw yun ang tatay niya, hindi raw yun ang itsura niya. So, bakit hindi sila maglabas ng picture talaga o video na talagang butot balat nga talaga, yun talaga si Digong? Pero ganun pa man mga kamista, ito lang naman reaction natin dito, no? Bakit kinakailangan na pag ikaw naging presidente ka o meron kang tagapagtanggol na katulad ni Bongo, na katulad ni Bato, na katulad ni Robin Padilla, na walang ginawa kundi ipagtanggol si Digong, bakit pagka katulad nila, maraming benepisyo, maraming rights.
Napakaraming rights nilang ipinupukol na dapat daw kesyo ganito, dapat si Digong naka-house arrest na lang, na dapat daw si Digong bigyan na lang ng pagkakataon na dalhin sa ibang bansa, na nandoon lang siya habang dinidinig ang kanyang kaso. Liliwanagin ko lang mga kamista. Ilang libo ang nakakulong sa Pilipinas na kasing tanda niya. Ilang libo na mga mga nakakulong na matatanda na rin, na butot balat din. Dahil hindi naman talaga maganda ang ating sistema ng prison system sa Pilipinas. Siksikan nga, di po ba? Bakit iyon? Hindi nila magawaan man lang ng salita na, dapat ayusin din natin itong kulungan dito, or gumawa ng batas si Bongo na sabihin na pagka mga edad ganito na at butot balat, dapat palayain na yan, gawa natin ng batas. Di po ba mga kamista? Sa akin lang naman, bakit pagka si Digong napakaraming benepisyo na dapat ibigay, siya'y may ginawang kasalanan. Maswerte nga itong si Digong. May mga doktor pa siya doon, minomonitor siya at pinapakain na maayos, mas masarap ang kinakain niya doon. 3 beses, baka nga may merienda pa yan. Doon rin, baka nga, nakaalam ko, parang may nabasa ako na meron silang talagang meal na nakaprepare para sa kanila na healthy. Minomonitor ng mga nutritionist para yung kanilang mga under ICC na mga akusado, hindi magkasakit at laging chine-check ng mga doktor. Samantalang sa atin sa Pilipinas, dahil nga po sa sistema ng ating prison system na hindi naman talaga maganda, talsiksikan, kulang sa pasilidad, hindi nakakakain naman ng tama, kasi alam naman natin, nakikita natin sa video na yung talagang pagkain ng mga preso sa Pilipinas, talagang masasabi natin na hindi ganun ka-healthy, hindi ganun kasarap. Wala silang choice kung ano lang ay bigay sa kanila. Ang kanilang mga doktor, hindi permanente na lagi sila natitignan. Marami nang namamatay na preso sa sa bilibid na hindi na natitignan, di po ba? Meron pa nga dyan lumabas na mga nakakulong. Dahil sa dami nila, siksikan sila. Puro sila pigsa. Nagkakapigsa na sila kasi hindi na nga healthy. So, ito lang naman mga kamista. Bakit? Pag si Digong, ang dami nilang pinupukol na dapat privilege. Nagkasala yung tao. Di po ba? No one is above the law. Nagkamali ka, harapin mo. Harapin mo yung pagkakasala mo. Kung talagang wala kang kasalanan, meron kang milyong halaga ng abogado na binayaran ninyo para ipagtanggol siya. Ano pa ba kulang? Napakalaki na nga ng pribilehiyo na yun. Biruin nyo, hindi naman natin sinasabi hindi na natin tatanungin kung saan galing yung pera na ginagastos nila doon. Wala naman tayong alam. Sila lang naman nakakaalam ng totoo kung saan nila hinuhugot yung perang yun. Hindi naman natin kailangan ng scientist para malaman kung saan nanggaling ang pera nila. Di po ba? Wala tayong binibitawang salita, pero alam natin yan. Alam ng mga Pilipino yan. Ito lang naman mga DDS talagang namamatay sa pagtatanggol na hindi na tumitingin sa tama. No one is above the law. Panagutan niya yun. Kung siya ay butot balat na, sa tingin ko, kasalanan niya kung bakit siya nandun. Hindi naman kasalanan ng sambayan ng Pilipino kung bakit siya nandun. Nandun siya dahil may mali siyang ginawa. So mga kamista, hanggang dito na lang. Hindi ko malaman kung anong klaseng mga lohika itong mga kakampi ni former president na si Senator Bongo, gayon din si Senator Bato at si Senator Robin. Itong talagang tatlong senador na to, talaga namang wala naman tayong papakinabangan dyan para sa mamamayan. Ang pinaglilingkuran lang naman talaga niya, pamilya ng Duterte. Dantara naman yun, inaamin naman nila. Si Robin Padilla nga, sabi niya, pag sinunog daw siya, mangangamoy Duterte daw siya. Kaya nga, natakot. Marami kasi nagpost sa social media, sunugin daw siya. Kaya na-alert yung kanyang security. Si Bato naman, alam naman natin, ganun din. Sabi nga niya, I will die for my president. Ito naman si Bongo, ganun din. Sabi naman niya,
hindi niya iiwan ang kanyang best friend na si Digong. Well, natural yun, kaibigan mo yun eh. Pero you should look at the picture na may trabaho ka bilang senador at si Digong ay nagkamali. At kung siya talagang wala kasalanan, napaka-privilege niya dahil siya ay may milyon-milyon na ibinabayad sa lawyer para ipagtanggol siya. So hanggang ganito na lang mga kaibigan muna. Maraming salamat po. Kung meron po kayong komento, pakilagay lang po sa comment section. At baka sakaling mabasa ni Senator Bongo o ng mga DDS para makita nila. Konting logic lang. Huwag silang salita na parang sila lang naman ang may karapatan. Hindi ganun. So hanggang sa muli mga kamista, kung hindi ko pa yung mga nanonood ngayon na naligaw dito, kung umabot ka dito, paki-like, subscribe and share naman mga kamista. Malaking tulong na ito para lumago yung ating community. At kung meron po kayong komento, paki-comment po at babasahin ko po yan. At kung meron po kayong gustong na itopic natin, gagawin po natin yan. So hanggang dito na lang mga kamista. Maraming salamat. At mabuhay po kayong lahat. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Hanggang sa muli, please like, subscribe, and share. Paki-press na rin po yung notification bell. Salamat po.